Tumaas po ang inflation rate ng Canada nitong Abril ayon sa bagong datos na inilabas ng Statistics Canada Martes. Bagay na resulta raw ng tumataas na presyo ng gasolina. Sa ulat ni Kisha Balatbat, ang komunidad sa Toronto ramdam na ramdam daw ang epekto nito. Pumalo sa 2.8% ang inflation rate noong Abril dulot ng mataas na presyo ng gasolina. Ayon sa datos na inilabas ng Statistics Canada Martes. Ito kahit pa bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Sa nasabing datos, umakyat ang Consumer Price Index mula sa 2.4% noong Marso dahil sa 28.6% spike year over year para sa presyo ng gasolina dulot ng gulo sa Middle East. There is a call by all G7 nations to really make sure that everyone understand that we are united in asking for this conflict to be resolved as quickly as possible, and that basically no one is immune to the impact of this conflict. Mula sa France kung saan nakikipagpulong sa kanyang G7 counterparts, humarap sa media si Finance Minister François-Philippe Champagne. Aniya, nababahala ang Ottawa dahil sa epekto ng digmaan ng Iran, US at Israel sa ibang mga bansa. Ang food inflation noong Abril bumaba sa 3.5% mula 4% noong nakaraang buwan, mas mabilis kumpara sa inflation. Kapag sinasabing bumababa yung rate of inflation, hindi ibig sabihin na bumababa ang presyo. Ang ibig sabihin po niyan, tumataas pa rin ang presyo, pero yung pagtaas po niyan ay mabagal. What it means is that the increase in prices for basic commodities is becoming stable. Ayon kay Batu, hindi pa malinaw kung bubuti ang sitwasyon hanggat patuloy ang digmaan sa Middle East. In terms of the ordinary person, I think this is a welcome news, no, na ang rate of inflation, lalo na po sa napaka-importanting item gaya ng pagkain, ay nag-i-stabilize. But nonetheless, nandiyan pa rin po yung threat na baka tumaas din po yung rate of inflation yan sa mga darating na panahon because yung gulo sa Middle East ay hindi pa rin natatapos. Para naman sa ilan sa Toronto, ramdam pa rin daw nila ang bigat na dala ng mataas na presyo ng mga bilihin. Lahat naman, lalo na yung meat, napakataas na. Saka yung bigas, kung mag-sale yun, maganda bumili. They're all expensive. Everything triple, sometimes double, but usually it's triple, so it's ridiculous. Nagulat na lang kami sa bigas yung bigas dati 60 ngayon ay 20 plus laban na yung bigas ngayon. Dati nung pagpunta ko rito, just may presyo na yung gulay makakabili ka 99 cents. But now, you can't buy like 99 cents sa no frills or something. So, almost triple yung price nila. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.